Kahit hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court o ICC, obligado pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan tungkol sa investigasyon sa drug war sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. We are no longer a member state, but I think the decision of the Supreme Court said that since the offense... Utal-utal si Lolo. Sensya na, Lo. Kasi sinasabi niya, pinagpipilitan niya, obligado pa rin daw sumagot si dating Pangulong Duterte sa ICC kahit hindi na membro dahil daw ang desisyon ng Supreme Court before kahit na hindi daw tayo dapat tayo makipagtulungan. Sa totoo lang, yan po ay hindi tayo sigurado kung talaga bang sinabi yan ng Supreme Court. Pero ang alam natin, tayo ay hindi na membro, ibig sabihin kung hindi na tayo membro, hindi na tayo dapat humarap doon. Simple-simple lang naman po di ba? Even if they're saying na yung mga na-commit na di umanong crime ni PRRD ay noong panahon na membro pa tayo ng ICC. But still, ang tanong ngayon, kailan ba nililitis? Noon o ngayon? Yun lang naman po yun. Kung nililitis noon, ay dapat humarap. Kasi membro pa tayo noon. Pero kung nililitis na ngayon, ay hindi dapat humarap. Ganun lang bang asimple yun. Bakit? Di na tayo membro Di ba? Halimbawa, ipatawag ako sa school namin nung high school. Isuspend nila ako. Dahil sa nagawa ko noon, dahil may ginawa ako noon na sinabi ko, di ba, sinunog ko yung locker namin. I-kick out nila ako noon, o di kaya isuspend nila ako. Kasi nagawa ko yun noon. Di ba? Noon ko nagawa yun. Ako pa estudyante. Ang problema, hindi na ako estudyante ngayon. Ay, hindi na nila ako pwedeng isuspend. Hindi na nila ako pwedeng i-kick out. Bakit? Hindi na ako estudyante. Tama, mali. As simple as that, di ba? As simple as that. Hindi ka na hindi ka na membro niyan lilitising ka pa, ganun. O ganun din. Isipin nyo ganito. Kung sakasakaling tayo po ay membro ng isang organisasyon, halimbawa ng fraternity. Tapos alam nyo yung pagka gumawa ka ng kasalanan sa fraternity, i-DDA ka disciplinary action. Paano kung hindi ka na membro ng fraternity na yun? Tapos ipatawag ka. O ikaw, Banat Bay, masyado ka madaldal. Yung bunganga mo, masyadong parusa ka na, i-DA ka namin. Kung sabihin ko sa kanila, hindi na ako membro yung pakialam nyo sa akin. Anong jurisdiction nyo sa akin? Tama, mali. Yun lang yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Hindi naman na membro. Bakit pa harap si Pangulong Duterte? Tama po ba yun? Attorney Carpio? of which former President Duterte's charge happened while we were members of ICC. We are obliged to cooperate up to now. At kasama raw sa ating obligasyon ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Tulad na lang ng nababalitang arrest warrant kay Duterte na isiniwalat ng kanyang dating tagapagsalita. Ano mo ito mga to, pampagulo talaga, no? Di, naisip ko lang, ang gulo-gulo. Sabi na nga ni Pangulong Marcos, 100 times. 100 ha? Hindi 31 million, 100 times. Hindi na nga niya papapasukin dito Hindi niya pahihintulutan ng ICC. Kayo naman paulit-ulit. Ikaw kaya magpresidente, tapos ikaw magsabi niyan, o sige, paano na ako? Hindi kasi alam mo, kahit paikot-ikutin pa natin to, mag-serve pa sila ng warrant, whatsoever, kanino nila isa-serve yun? Paano nila isi-serve yun? Lalapit sila kay Pangulong Duterte. O ito warrant mo, hulihin na kita, ganon? Di ba dapat pulis ang magbibigay nun? Sabi ng pinuno ng ating kapulisan, which is ang executive branch ng pulis, di ba? Walang iba kundi si Marcos ang pinakapinuno. Sinabi niya nga hindi niya papapasukin. Ewan natin kung magbabawi yan sa... Kasi tandaan ninyo Tandaan ninyo. I-rewind ko lang ho kayo
Sinabi ni Marcos na hindi niya papapasukin yung ICC. Sinabi niya, how many times I will say to you, 100 times, hindi ko papapasukin. Sinabi niya yan before the bangag speech. Tandaan niyo yun. Okay? So, therefore I conclude, maybe, maaaring nagbago ang isip. Di ba? Kasi, medyo, sabi ng itim na itlog ko, sobra daw nagalit eh. Nung doon sa Davao speech. Kaya nga ako dinadamay eh. So, ang tanong ngayon dyan, yan ang pinakamatinding tanong dyan. Nagbago ba? Okay? Pero kung hindi nagbago at paninindigan natin yan, mabuti nang alam ng ICC. Mabuti nang alam ng ICC ang stand ng ating presidente. So, wag na kayong magtangkang magbigay ng kahit na anong papel ibig sabihin, papel, warrant, sa police o di kaya sa DOJ o NBI. Wag na kayo magtangka kasi sinabi na ng Pangulo namin na kahit hindi ho gusto ng iba na Pangulo ito, sinabi na ho ng Pangulo namin na hindi niya po papayagan. Walang ahensya ng gobyerno magko-cooperate. Malinaw? Na si Attorney Harry Roque. Dahil walang law enforcement ang ICC, nakasalalay sa ating pamahalaan ang posibleng pag-aresto sa dating Pangulo. Pero ayon sa Philippine National Police, wala silang natatanggap na impormasyon na ipinaaresto si Duterte. Kaya hindi po natin alam, sir, kung sino po yung source nila, Attorney Roque, at yung ating pong dating presidente. But on the part of the PNP po, wala pa po tayong nare-receive na any information. Ayon naman kay Assisting Counsel to the ICC, Attorney Cristina Conti, sa preliminary investigation pa lang ang ICC. Kung makakita ng basihan, dito pa lang daw maglalabas ng arrest warrant para makuha ang panig ng idinadawit sa reklamo. Kung sakaling sa stage na ito magkaroon ng warrant of arrest, ang warrant na ito ay para mag-cooperate siya or makatulong siya dun sa investigation. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hahayaang makapasok sa bansa ang ICC. Ayon kay Senator Bongo, na kaibigan at dating AD Duterte, yan ang pinangahawakan ng dating Pangulo kaya hindi raw siya nag-aalala. Ayon naman kay Roque, wala raw balak makipagtulungan sa ICC ang dating Pangulo. Hindi rin daw ito magpapahuli ng buhay. Kagabi, ang sabi niya siya ay mag-i-issue ng statement pero in-inform ako na ako na lang daw ang magsalita. Nais niyang iparating sa taong bayan is quote, no? Harapin ko sila pero hindi nila ako makukuhang buhay. Nako I po. am 80 years old, okay na ako. Yan muna ang pag-usapan natin. Hindi haharap ng buhay. Hindi pahuhuli ng buhay. Okay, alam mo, ito lang ang payo ko. Payo ko lang ito sa gobyerno natin. Paulit-ulit natin sinasabi ito. Payo lang natin. Kung ayaw nyo talagang magkagulo, wag nyo tangkain. Kasi kung ganito na lang sana, hanggang ganito yung wag niyong payagan yung lintik na PI na yan, wag niyong hayaan pumapil si Tambaluslos, matatapos ni Pangulong Marcos ang termino niya. Pero subukan nilang gawin yan, hindi ho papahuli ng buhay ang ating dating Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin nun? Kung ipagpipilitan ninyo na hulihin siya, at hindi siya pahuhuli ng buhay. Ako, sa tingin ko, yan ay paninindigan ni Pangulong Duterte. Di ba? Sigurado ako dyan, paninindigan niya yan. Kasi willing siya At alam nyo kung anong gagawin ninyo? Kayong mga nasa Malacanang, gagawin ninyong bayani ang dating Pangulong Duterte. Tinuturing na nga siyang bayani ng mga OFW, bayani ng mga taong bayan. Kasi sa kanya ho nakaramdam ng tunay na malasakit at sa kanya ho nakaramdam ng tunay na kapayapaan nung siya ang dating presidente. Kaya nga ngayon gusto siyang ibalik di ba? Bakit ho ganun? Kasi nga ho, kita nila yung comparison nung 6 na taon ni Pangulong Duterte at yung ngayon. Lalong-lalo na ho pagdating ho sa crime rate o pagdating ho sa peace and order. Kitang-kita ho yan ng taong bayan. Ngayon, kung
may gagawin kayong hindi maganda at pahuhuli nyo, sabi ni Pangulong Duterte, hindi siya pahuhuli ng buhay, ibig sabihin nun, bayani siya. Bakit? Kasi hindi nga siya uhuli ng buhay, ibig sabihin, lalaban siya o di kaya ay talagang para mahuli nyo siya, dapat ninyong ganunin. Subukan ninyo. Maniwala ho kayo sa hindi, pero mapapaaga ang pagpunta ninyo sa Hawaii, Mr. President. Kaya nga, if you really care about your presidency, Mr. President Marcos, huwag nyo nang pakialaman si Pangulong Duterte. Huwag nyo nang pakialaman. Ano kayo matuto na kayo doon sa kasaysayan. Di ba ho? Ano ho doon sa kasaysayan? Pagbalik-balik rin po natin yung pagkamatay ni Ninoy, kahit alam naman nating hindi bayani, yung pagkamatay ni Ninoy nag-trigger, wala pa nga yun. Anong ibig ko sabihin wala pa nga yun? Malayo pagdating sa trust rating, malayong-malayo naman po ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Duterte compare kay Ninoy. Kung yun nga, nag-trigger ng revolusyon, di ba? Isipin nyo na lang yun, Mr. President. I'm not saying, o baka isipin nyo sedition, hindi ako nag-encourage ng gulo. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo Mr. President Marcos, learn from history. Learn from history. Tandaan ninyo, sino ho ba ang nanggulo din nung panahon ni tatay ninyo? Gusto nyong malaman? I think alam nyo na Pero kung gusto nyo malaman, itanong nyo sa kapatid ninyo. Tapos, eto na naman. Nandyan na naman tayo. Para nyo sinasabi na history repeat itself Di ba? Ganun Kaya nga, Mr. President, ang the best niyan, hayaan nyo na lang, panindigan nyo na ho yung ICC na statement ninyo. Hindi po siya natitinag, hindi po siya natatakot, pero sa mulat pula ang sinasabi niya, hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Pero para kay dating Associate Justice Carpio, dapat humarap sa ICC si Duterte. Ulit-ulit to, si Carpio. Hoy, Carpio, medyo ba tumakbo ka na lang kung gusto mong sa bagay, kailangan niya munang laging nasa telebisyon. If you are innocent, you really believe you're innocent, the best thing to do is to go there and present your side. Para naman sa isang human rights group, matagal na dapat inaresto si Duterte. Dati siyang Pangulo, he should know better. Eto! Kilala ko yan Kasama yan ng mga nasa gitna ng karsada Yung sumisigaw-sigaw Oh. Di naman ganyan ang itsura niyan Diba? Tungkol po sa pagiging bahagi ng isang international community doon po sa period covered before po nag-withdraw ng ratification ng Pilipinas ay enforce po yun. At dapat po ginagalang natin. Taong 2016 nang ilunsad ng Administrasyong Duterte ang kampanya kontra droga, kung saan higit 6,000 ang namatay. Bakit? Hindi, bakit? Ano ngayon kung 6,000? Kulang pa nga yan Ang dami-dami pang adik Hindi, di ba? Kasi yan ang lagi nilang pinapalabas. Ang daming namatay nung war on drugs ni Duterte. Ngayon? Ano ngayon? Hindi kasi yung argument ng iba, sinasabi nila, mali yung bilang. Sige, mali na talaga yung bilang. Mababa lang talaga. Pero kahit na sabihin natin tama yung bilang, 6,000 lang yan. Dapat nga mga 1,000,000 Bakit? Ang daming drogista Naglipa na. Kita nyo nga ngayon, dati nagtago lang sila sa mga lungga nila. Ngayon, nakalabas na naman Hindi, di ba totoo naman? Hindi, isipin nyo.
Hindi na, alam nyo, kasi ang problema sa inyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ang puso ninyo sa mga adik eh. Sa bagay, alam ko na. Hindi, di ba, bakit? Oh, sa totoo lang, dapat talaga tinigok na yan noon pa. Lahat sila pinagsama-sama na eh. Kasi mga walang nyaya mga yan. Hindi na dapat... Banat ba, gusto mo sumunod sa ICC? Wala, ano lang ako, taga-daldal lang ako ha. Wala akong kakayanan ha. Kulang yan, sa totoo lang, kulang yan. Ang dami pang natira eh. Hindi, alam mo, ako ha, ito, honest to goodness, opinion ko lang to ha. Actually, medyo frustrated pa nga ako ng konti eh. Hindi, I was expecting, nung naging Pangulo si Duterte, paglabas ko ng bahay, may makikita ako mga nakabulagta. Oh, alam mo, nakulangan pa ako. Sabi ko nga, bakit ganyan lang kadami? Dami-daming adik eh. Punta ka na lang ng club eh. Oh, sa club na nga lang, dapat dyan. Ay, nakapumunta kayo ng mga club ng mga millennial, yung mga tugtugan eh. Oy, nawala tuloy. Wala. Baby, kalma. Ayan. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Naku po, ang daming mga ganyan. Naglipa na, yung iba nga kumakanta pa. Hindi kasi alam mo, eto lang yan Hindi ko maintindihan bakit parang pinalalabas nila yung ginawa ni Pangulong Duterte sa war on drugs. Napakasama. Pag-iisipin mo, bakit masama? Oh, wala ako sinasabing perpekto ha. Hindi ko sinasabing yung war on drugs ay perpekto. Walang perpektong pakikipaglaban. Wala. Laging may casualty. Okay? Pero, ibig bang sabihin nun, hindi na natin isa sa alang-alang yung mga totoong natigok dahil lumaban talaga? Alam nyo, hindi kasi yan alam ng mga katulad ni Richard. Naalala nyo, yan ang pinaglalaban ni Richard Herdarian nung nagpunta ako sa kanilang, sa kanilang talk show ba tawag doon? Di ba? Pinaglalaban niya. Tapos yung tinanong ko, saan ka man na kasi nakatira? Subukan mong tumira doon sa mga alanganing lugar. Actually, hindi na nga lang sa alanganing lugar ngayon eh. Dati kasi, masasabi mo, noong mga unang panahon, masasabi mo mga addictus, mga nasa CD. Ngayon hindi, kahit B meron eh. Meron at meron eh, may maano ka eh. Dito na lang sa kondo eh. Pag nakasalubong mo. Medyo alam mong may tama eh. Ganun eh, alam mo yung ganung eksena sa Pilipinas? Hindi nila alam yan kasi nga po, hindi naman sila lumalabas sa kalsada, hindi naman wala ho silang alam eh. 'Di ba? 'Yun ang totoong scenario diyan, wala ho silang alam. Kaya yung mga nagrereklamo diyan kasi sa bagay, may mga security kayo, sa bagay nasa mga private social na subdivision kayo o sa mga social na condominium, kaya hindi nyo alam na malala na ho talaga. Kaya nga ngayon, isipin nyo na lang malalang malala na eh. As in ngayon, nung nawala si Pangulong Duterte, ay grabe ho. Yung agawan ng, ano ba tawag doon? Snatching yan. Sa Malate, balik na naman. Yung mga ini-snatchan doon ng mga Koreano at mga Japanese, balik na naman. Yung mga petty crimes, bumabalik. Bakit to? Kasi kailangan nila ng ng pera para tustusan yung kanilang bisyo. Yun ang totoo. Bumabalik na naman yung mga katulad ni
ni Budo Lipunan. Anong katulad ni Budo Lipunan? Yung sabi ni Spencer ng mumulestya. Dumadami na naman yung ganyan ngayon. Bakit? Bangag eh.